Kilala ang Cameron Highlands sa Malaysia dahil nandito yung malalaking tea farms ng bansa nila. From Kuala Lumpur, 4 to 5 hours lang ang biyahe by bus. Nag-book lang ako via Klook from Terminal Borsapado Salatan or TBS to Tanah Rata Terminal. I took the 1:30 p.m. schedule so nandun na ako by 6 p.m. If you're booking via Klook as well, you may use my discount codes Traveler Klook and 5 Klook para makatipid kayo ng konti. Grabe yung daan, parang Baguio, kaya magdala kayo ng Bonamint kung may motion sickness kayo. Isang stopover lang din pala yan, kaya tipirin nyo yung pag-inom ng tubig. I got off at Tanah Rata Bus Terminal. 5-minute walk lang yan, nandun na ako sa Miller Inn Hotel kung saan ako nagstay. Okay naman dito, budget-friendly, kompleto na ang mga gamit, and may 24-hour reception desk, kaya goods para sa mga solo travelers. Walang air conditioner, pero hindi naman kailangan kasi nasa 15 to 24 degrees ang average temperature dito all year round. So I'll share the link of this hotel in my bio. The next morning, I headed to Cameron Valley Tea House 1. Meron ding Tea House 2 and 3 pero 1 yung pinili ko kasi ito yung may pinakamagandang review sa Google Maps. Malapit lang rin siya sa hotel ko and I made sure to be there at 8:30 a.m. right when they open para konti pa lang yung tao. I ordered their spaghetti and syempre tetarik. From here, matatanaw na yung mala Hollywood sign ng Cameron Valley Tea. Kung gusto nyong bumaba doon, pwede namang i-trek na sa 20 to 30 minutes siguro depende sa pacing nyo. Kailangan lang magbayad ng 4 ringgit as entrance fee and kung gusto nyo naman sumakay ng tram pababa and paakyat, 20 ringgit for adults and 12 ringgit for kids. Marami pang magagandang views and photo spots doon sa baba. Ang pinupuntahan talaga dito ay yung mini waterfalls. May mga seats rin dito so pwedeng tumambay and magmuni-muni. May restrooms and may mini cafe din. Pero the best talaga yung trek papunta sa sign. Dito ako nag-enjoy na mag-photoshoot. Unlike sa ibang tea farms, dito pwedeng maglakad-lakad sa mismong gitna ng mga tea farms. So it's not a surprise that I spent about 4 hours here. Kung one day lang meron kayo to spend in Cameron Highlands, I suggest i-book nyo na lang tong tour na to from Kuala Lumpur. Dadalhin nila kayo sa Tea House number 2 pero magkatabi lang naman sila ng Tea House number 1 halos. After that, nag-grab ako papuntang Agro Market. Mahirap pala yung sakayan dito sa Cameron Highlands. Konti lang rin sila kaya mas advisable mag-grab kaysa traditional taxis kasi minsan overpriced talaga yung mga taxi magbigay ng rate. Although mahirap din talaga makapag-book ng grab dito. So kapag nakahanap kayo ng grab driver nyo, I suggest hingin nyo na yung local number nila para ma-message nyo sila sa WhatsApp at makapagpasundo kayo in case wala kayong makuhang ride. Nice destination tong Agro Market kung may dala kayong kids. Ito pala yung mga rates nila. May flower viewing, may mini cactus area, may restaurant din pala dito kaya pwedeng dito na kayo mag-lunch. Pero ang pinaka-favorite activity ko dito ay yung bird feeding. Bibigyan kayo ng feeds tapos papakainin niyo yung mga sun conures sa loob ng isang napakalaking enclosure. Nag-ikot-ikot lang ako dito around the area and then I headed to the mini market in front of my hotel para bumili ng strawberry with choco dip. Hindi ko to nakita sa mga vlogs pero may local na nagbanggit sa akin na itry ko raw to when I get to Cameron Highlands. The next day, I headed to Sungay Palace. Tea farm din siya pero sa ibang company naman, yung Bow Company. Sikat na tea company sila kasi sila yung number 1 na tea grower sa Malaysia. Maganda rin yung tea farm dito and konti lang yung lakarin unlike sa Cameron Valley Tea. Pero dito, bawal maglakad sa mismong tea farms. Makita nyo lang from afar yung mga workers nila na namimitas ng mga tea leaves. Advisable siya kung may kasama kayo mga seniors na gusto lang ma-enjoy yung view. Restaurant din pala to, so ito yung menu. I still choose to come here kasi meron silang mini tour inside their factory. Mini tour as in 10 to 15 minutes lang siya. I-share lang nila yung stages na dinadaanan ng tea from the time na pitasin siya sa farm hanggang sa ipack siya. After this, I headed to the sheep sanctuary which I booked via Klook. Kasama na dyan sa bayad yung feeds. May sheep and alpaca doon na pwedeng pakainin. But I didn't spend a lot of time here. After this, I headed to Pasar Malam or yung night market nila. Open lang to from Friday to Sunday. Agahan nyo na lang pagpunta kasi around 6 or 7 p.m. dumadami talaga yung mga tao dito. Dito na rin pala ako bumili ng dinner ko. The next morning, I headed back to Kuala Lumpur. If you need help planning your DIY trip, just click the link in our bio para sa iba pang mga travel tips. There you go! Enjoy Malaysia!